Ipinapaalala sa lahat na huwag kalimutang pumunta sa likod upang isulat ang inyong mga pangalan sa mga talaan ng mga dumalo. Muli, ipinapaalala sa lahat na huwag kalimutang pumunta sa likod upang itala ang inyong mga pangalan sa talaan ng dumalo. Paalala sa lahat, formal na magsisimula ang palatuntunan matapos ang 15 minuto. Paalala sa lahat, formal na magsisimula ang palatuntunan matapos ang 10 minuto. Paalala sa lahat, formal na magsisimula ang ating programa matapos ang 5 minuto. Mga dakilang alagad ng sining at panitikan, isang mapagpalang hapon sa inyong lahat. Ako si Ginoong Serapio Adorable, tagasulong ng wika at tagapaglikha ng tula, kasama si Binibining Rowena Asis, sa bawat pagbigkas ko ng tula ay tiyakang mapapatulala. At ako naman si Ginoong Ken L. Ando, mahilig sa pagsulat ng tula kahit nasa anumang anyo. Kami ang inyong mga tagapagdaloy sa hapong ito. Samahan ninyo kami na tuklasin ng mga nakatagong mensahe sa bawat piyesang inyong makikita. Buksan ang inyong mga tenga at makinig sa bawat tono at pagbigkas ng mga manunula. Ihanda ang sarili at ang inyong mga diwa sapagkat ngayong hapon, inyong matutunghayan ang iba't ibang anyo ng tula. Upang formal na simulan ng ating palatuntunan, inaanyayahan ng lahat na tumayo para sa pambansang awit at susundan ng panalangin, himno ng pamantasan at ng lungsod ng Davao. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang mag-ibig, telas ng sinakalan, alam ng puso, sa dikit mo'y buhay. Upang hinirang, tuyag ka ng mag-ibig, sa manlulupin, di ka pasisigil, sa nagagang tutok sa simoy at sa langit ng pagaw, ay hinatang tulad, awit sa pagkayang minamahal. Ang isang ng matawag mo'y tagumpay na naghihinig, ang bituin at araw niya kailan ang may di maghihinig. Luman ang araw ng walhagit pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang inigaya ng pagkay mga akin, ang mamatay ng dahil sa'yo. Loving and gracious God, we acknowledge your holy presence today. We thank you for you are our infinite source of peace, love, wisdom, and understanding. Please enlighten our minds, strengthen our spirit, and free our hearts from discord, strife, and contention, so that we can become effective channels of truth, justice, and peace. Forgive us for our failures and transform us into a people who will always remain faithful to you. In spite of the various challenges that we are facing in our society today, we remain steadfast in holding on to your words because we believe that you know what is best for us. As we do our activities, we always pray for your guidance and direction because we are nothing without you. We need you, Almighty God, not only in moments of difficulty and danger, but in every second of our lives. God, we pray for our leaders that you grant them with your wisdom. Help them to lead and govern with integrity and always give them the strength to do what is right for the benefit of everyone. As members of the University of Southeastern Philippines, we pray that you guide us in the work that we do, that we may do it not for self alone, for the common good. Teach us always to perform our activities with faith and diligence so that we will always be a blessing and a source of inspiration to others. Please give us the strength to do more, the patience to bear our struggles, and the courage to fulfill our responsibilities.
help us to earnestly abide by the core values of the university. We entrust to you, Lord, that the university will be able to propound to the Philippines and the ASEAN the mark of the Eusebian education. All of these things we ask and pray in your mighty name. Amen. Tanging pamantasan naming mahal, tampok ng timog Mindanao. Ang liwanag mo ay aming ilaw sa lakas ng karunungan. USCP, naming liyang nasa iyong pangarap. Ang pag-asa at pag-unlad, tulong laya at galaw ng mga kabatas. Ang lakas nitong bayan ngayon bukas. Pamantasan naming dakila, USCP, batis ka ng tulong at tuwa. Ang pangalan mo'y ibabandila ng matanghal itong bansa. USCP, pamantasan naming lihan, handog sa'yo'y puri at bulaklak. Ang pangalan mo ay itatanyag, bandila mo'y itataas. Ang pangalan mo ay itatanyag, USCP naming lihan. Maaari na kayong umupo. Sa puntong ito, ating pakinggan ang pambungad na pananalita ng Vice Alcalde ng BSED Filipino 3. Walang iba kundi si Binibining Sigrid Queen Barnes. Bigyan natin siya ng masigabong palakpakan. Isang mapagpalang hapon sa inyong lahat. Sa hapong ito, tayo ay magtitipon-tipon upang ibahagi ang iba't ibang kathang tula. Ang bawat dalutod at saknong na inyong maririnig ay bunga ng mapanlikha at mapanguning pag-iisip ng mga makata. Ang mga tulang itatanghal ay sumasalamin sa ating pangarap, pagkikibaka, tagumpay at pag-asa. Ang tema ng ating pagtitipon na ani at bunga ng panulaang Pilipino ay nagsisilbing patunay na ang panulaang Pilipino ay patuloy na umuunlad at umaani ng mga bagong talento, ideya at nagbubunga ng mga kathang nagbibigay buhay at kahulugan sa ating pagkatao. Naway maging inspirasyon ang bawat tula na inyong mapakinggan at magbigay daan sa mas malalim na pag-unawa at pagmamahal sa ating sariling wika at kultura. Tanging hangarin namin ay mag-iwan ng tatak sa inyong mga puso at isipan na magpapaalala sa kahalagahan ng panulaang Pilipino sa pagtubog ng ating pagkakakilanlan. Mabuhay ang panulaang Pilipino, mabuhay tayong lahat! Maraming salamat, Binibining Barnes. Sa puntong ito, inaanyayahan namin si Ginoong Kit o Walang Kaya upang ilahad sa atin ang rasyonale ng ating palatuntunan. Magandang hapon sa lahat. Ito po ang rasyonale ng ating palatuntunan. Tulanghalan, isang pagtatanghal ng panulaang Pilipino. Ang Tulanghalan 2024 ay isang proyektong aktibidad ng mga mag-aaral ng BSED Filipino 3 na naglalayong buhayin at paigtingin ang pagmamahal sa panitikang Pilipino, partikular na sa anyo ng tula. Bilang isang mahalagang bahagi ng ating kultura at kasaysayan, ang Pilipino ay nararapat lamang bigyang pansin at ipagdiwang sa pamamagitan ng ganitong mga pagtatanghal.
Isa sa mga pangunahing layunin ng tulang halal ay ang pagpapaunlad ng kasanayang pampanitikan ng mga mag-aaral. Sa pamamagitan ng aktibidad na ito, nahahasa ang kakayahan sa pagbasa, pagsusuri, at pagpapahayag ng mga damdamin at kaisipan sa anyo ng tula. Ang proseso ng paglikha at pagbigkas ng tula ay isang epektibong paraan upang mapalalim ang pag-unawa sa iba't ibang anyo at elemento ng panitikan. Ang Tulanghalan 2024 ay isang makabuluhang pagdiriwang ng sining ng panulaang Pilipino. Hindi lamang ito isang programa para sa mga grado namin, kundi isang paraan upang ipakita ang husay at talento ng mga mag-aaral sa larangan ng panitikan at upang maiparating ang kagandahan ng ating wika, kultura at kamalayang panlipunan sa publiko. Naway magpatuloy ang sigla at pagmamahal sa panitikang Pilipino sa puso ng bawat isa sa pamamagitan ng proyektong ito. Ito po ang Tulanghalan 2024. Sa pagbahagi ng rasyonale ng ating palatuntunan. Bago natin simulan ang unang presentasyon, lagi natin isaisip ang 3 M. Manood, makinig, at mag-enjoy. Dito sa Tulanghalan 2024 ng BSED Filipino 3 na may temang Ani at Bunga ng Panulaang Pilipino. Ang unang magtatanghal sa hapong ito ay ang talulot. Ito ay isang representasyon ng mga kababaihang hindi matitinag ang diwa, matatag at may kagandahang likas, na tulad ng talulot sa isang bulaklak, marupok, ngunit puno ng buhay at kulay. Sa bawat hakbang at indak, binibigyang buhay ng mga mananayaw ang mga kwento at pakikibaka, pag-asa at tagumpay ng mga kababaihang Pilipino. Mananang mamangha sa unang magpapakitang gilas. Walang iba kundi ang talulot. Salubungin natin sila ng masigabong palakpakan.